good morning sa inyong lahat. Dito na ako sa Shell Heritage C5. So nagpapagas tayo, hinintay na lang yung sukli. Diretso tayong Pangasinan ngayon. Kahit kakagarin ko pa lang ng ER, sakit pa rin ang dibdib ko eh. Na-acid reflux ako kaninang umaga. Hindi ko rin naman kayang pumasok. Kailangan ko bumili ng pagkain. Nung nabalitaan ko, konti lang pala yung mga pagkain na available dito sa Taguig. Wait lang. Ito muna dito. Tapos ito, yan. Resibo, tapo mo na lang. Salamat. Okay? So, ayun. Ang naging gas natin, 281.89. So, let's see kung hanggang saan tayo abutin ng ng gas natin. Ingat mga boss! Let's give courtesy to other riders din. So yun na nga, C5 na ako. Eto, binibilisan ko yung yung pagpapatakbo ko kasi may oras na hinahabol. Sana nga makarating tayo doon ng maybe alas 8 ng umaga sa may bandang Kamiling. Pero of course hindi natin masasabi kasi yung traffic sa may sa may Angeles, ganyan. Saan ba to? Angeles, Tarlac, yan yung mga traffic dyan. Kaya let's see kung hanggang saan tayo abot nito. Sa ex kong taga dito sa Grace Park, hello. So good morning ulit. Nandito na tayo sa may Kawayan. Grabing traffic. Etong traffic na to mula dun pa sa may ano ba yun? Yung mismong tulay bago yung mismong bayan. Kaya yun, dami na rin mga nagmumotor. Yung mga iba nga galing Batangas pa nga, diretso ba ng Baler eh. Sumingi, nag-sidewalk. Ito na naman tayo. Pasaway. So, buksan muna natin yung visor. 10 seconds, dali! Dali! Okay, nakatawid. Nice! So, yun. Grabe, kanina pa yung traffic dun. Tagal namin dun. Kainis! Dami nilang rider Ako solo lang. So gigito na tayo sa mga plantito and plantita. Parang ba to? Paradise ng mga plantito at mga plantita. Ayan daming mga halaman na binebenta dito. Tapos mga pang landscape. So yan, dyan pa rin yung Christmas tree. And yes, dami pa rin nila dito. Yan, daming riders. Nag-almusal. Ako naman
diretso. So yun na lang muna, City of Malolos, Bulacan. Tandaan, hindi tayo pwede mag-copy. A few moments later. Saan siya na, Brad? Wala naman, wala. Yung ano lang, yung gulong lang natamaan ko. Sige, saan siya na? Ayun, natamaan ko siya. Hindi nakapagpreno ng ano, na sakto sa oras. Well, timing lang talaga. Mali yung ano ko eh. Hindi ko alam pa paano nangyari yan. Wala, okay naman ako. Walang ano naman, walang damage yung sa fender niya. Natamaan ko lang. Sorry. So, medyo malapit na to. Kita ko na Arayat eh. Okay, Jeds na at boundary na ng Pampanga. Pampanga. Hindi ZX400. Grabe naman ingay ng ano nito, ng makina nito. Pero okay oh. Naka high rev na siya. Grabe si kuya, nakakaano yung tinga ko dun. Naka-experience na ako ng ano, ng 4-cylinder na big bike, oo. Which is technically yung ano ba yun? CB650R. Ba't hindi naman ganun kaingay yun? Ganun pala kalakas ang ano, ang ZX na 4-cylinder. Iba yung ano niya, yung raw power, ganun. So Apali, Pampanga na tayo. So parang mga 2 hours na rin yung ano, yung tinakbo natin from bahay papunta dito. Pero yun nga lang, 5:15 yung alis natin dun sa may Shell C5. Ngayon, hinahampas-hampas nila yan hanggang Magdugo. O nga pala, Mabalacat na mga pala ako. So nasa Mabalacat, Pampanga na ako. Malapit na to sa boundary ng ano ba to? Ng Tarlac.
So ayan sila, magtutropa din yung mga yan, makakakilala yung mga yan. Pepenitensya sila dahil sa mga kasalanan daw nila. Yun yung ano, yun yung paniniwala nila. Tsaka sinasabi daw 30 years daw nila ginagawa yan hanggang ano eh. Oo, 30 years daw na panatayan. Kapag nuumpisahan mo, tuloy-tuloy yan, taon-taon, mamamanata ka na or mamemenitensya ka ng 30 years. Yun yung sabi sa akin nung opisina ko na nakapangasawa dito. Okay, dito na sa Sabera, sa may Mabalacat, Tuntanga, sa may Lahar area. So yun, ang dami pa rin dito na may manitensya. So ito yung parang ano, yung dating ano to eh, Lahar area to eh. Actually Lahar area pa rin naman talaga siya. Dito dumaan yung Lahar from Mount Pinatubo noong 1991. Nalala ko pa nga mga 5 years old or 6 years old ako noon. Kadang kami dito puting puti, tapos malikabok. Maliban pa doon, yung mga taga dito namamalimos ng ng barya-barya sa mga dumadaang taga ibang probinsya, mga galing ng norte, galing ng Maynila papuntang norte, ganyan. Yung time na yon talagang hirap sila eh. Naging core memory ko na yung mismong sakuna na yon, na kung saan tumatak sa akin na hindi lahat ng panahon maayos ang buhay mo. Darating din ang panahon na ikaw mismo hindi ka parating nasa ibabaw. So part of life, sabi nga nila. Ito na yung Bambam Bridge see? So it's still Bamban. 500 meters na ang Jollibee. Tignan mo mamaya. Yan ang mga nagpepenitensya. Tingnan natin, baka mali ako na konti lang tao dito, pero mas tingin ko dediretso na lang ako ng bahay. Okay, Tarlac City. Anong oras na? 8:28. 3 hours na, 3.5 na. Given naman na madalas 3 hours yung biyahe papunta dito eh. Pag nagbus na na wala yung ganitong holiday, kasi syempre mahal na araw, so maraming uuwi nito. Kasi based on experience ko na rin, pag oras na nagbe-victory ako, Victory Solid North or 5 star. Hindi, actually yung last experience ko sa 5 star nga pala, dumediretso na sila ng Herona Tarlac sila, Herona or Pura exit sa may T-Plex, tapos yun na, dire-diretso na sa Pangasinan. Pero yung experience ko from Victory Liner and Victory Liner and Solid North, kapag dumadaan dito, yes, 3 hours nandito ka na sa Tarlac. So yun, just a little trivia for you. Wala, hindi kasi ako nakapagpakwento dati kasi syempre yung trip ko na yun may OBR ako hindi nyo marinig yung mismo pinag-uusapan namin, so caption ako ng caption. May third part pa yun, pero tingin ko mas mainam na lang na wag nang i-upload yung mismong third part, kasi hindi, yung final part nung third day pabalik na kami, hindi ko na ini-upload. Mas mainam na wag na lang. So yun, seryoso, wala pa akong stopover hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yung biyahe natin mula dun sa Shell Heritage sa may C5. So 3 hours na pag oras na galing doon, pero pag galing ng mismong bahay is 3.5, kasi alas 5 sakto ako umalis. Ayun, tapos pagas pa ako sa may Shell, iniisip ko saan ako dadaan, Santa Ignacia or pwede Santa Ignacia na lang muna, tapos magpa-Alcala tayo. Yun ay kung open ang Man's Cave ni Sir Alfred, pero tingnan natin. Kasi dapat nga bala kong puntahan talaga yan eh. Last time doon kami magdi-dinner bago kami dumiretso ng biyahe pabalik, pero wala eh, hindi na doon nadaan. Kaya next time na lang doon sa baka siguro ngayon kung sakaling open sila, pero Huwebes Santo I don't think open ang ang Man's Cave eh. Ang dami pa rin mga motorista na nandito sa mga fast food see, siguro hindi na lang ako magmamakdo. Tulad ng sabi ko, hindi na ako dediretso ng kay isang fast food. Okay, malapit na tayo sa Tarlac City Town proper. Ay, city proper pala.
Ayan na, Santa Ignacia Tarlac. And yes, ito yung nakaka-relax na daan. Ayan siya oh, mga punong nag-overlap sa mismong kalsada. O, diba? Ganda. Ayun na nga, yun yung kinakatakot ko. Wala na tayong foam ng microphone natin sa loob. Kailangan ko na lang bumili ng dead cat or kung ano man ang pwede natin ilagay dyan para sa ganon ma-suppress niya yung wind noise. So mangyayari nito, baka posibleng naka close visor na lang ako sa buong tanan ng ng vlog na to. Kasi syempre hindi ko na alam kung anong mangyayari or kung sobrang lakas ba o sobrang lakas ng ng wind noise niya. Pero okay na, at least na natin. So ready na ako, hindi na ako magpapagas. Doon na lang ako sa magpapagas sa Merit Star. And kinailangan ko mag stop over kasi lobat na ako eh. So eto na, diretso na ng Bayambang. Nandito tayo sa may Shell Kamiling. So hintayin nga lang saglit. Okay, tuloy ang biyahe. And yes, tapos na ang stoplight dito. Ang init. So nasa Barangay Bilad na tayo, Paniki Tarlac, which is malapit-lapit na dito ang boundary. Ayan na yung arko. Yay! Nakadalawang balik ka na dito. Bayambang, Pangasinan. So dadaanan ulit natin yung yung tulay na naputol. Hindi ko lang, nakalimutan ko rin yung pangalan, pero mamaya check natin yun. Kaya ito, chill lang yung takbo natin, mga 60 to 75 ganyan. Tignan natin kung abot tayo ng Dagupan sa bahay. Pag umabot, okay, pero hindi. Good luck. But at least, diba? Tignan na lang natin kasi syempre may 2 bars pa naman ako. Pag umabot yan, tignan na natin. Later! Pasisingit. Pasingit po. Nakikisingit lang. Yan. Ito yung bahaging bumagsak. Tagal na kasi ng tulay na to. Not sure kung magkakaroon or babaguhin na to or ayusin na to. Pero antabayanan natin. Diba? Ang haba na nangagaan tayo dito. So 4 kilometers pa ang bayan. Okay, Bayambang, Pangasinan. Huh? Somewhere. Ano to? Sun Plaza Bayambang. Oh, Sun Plaza. Hindi ko yung napansin dati. Hanap muna tayo ng repair shop dito na malapit. Pahinga muna saglit kasi yung mismong tornilyo. Patingin natin kung meron sila. Kasi wala kinyo, wala tornilyo tan. Para garap mo sa may kintuya ay jad kin kita.
Gis may size to eh. Gis. On. Kuantan dukay man eh. On tools to gis. Balot ken aman labat lante. May walay nut to. Walay kinto ya may nut. Pigay. Kasi para singon niya labak niya kadukay ito eh. Isang gis mat may kinto amin nut. Pigay. Pares labat. Ando kay mat kasi. Ang ganon niya na. On. May mga pigayo eh. A few moments later. Okay. So okay na tayo. Napalagyan na natin ng tornilyo. And since nandito naman na tayo, check natin sa sa 1987 Man's Cave kung open sila. Kasi gusto ko i-try wag doon. Hindi ako magkakape kasi pinagbawalan muna ako ng doktor. For now, ang gagawin natin is kung meron silang sinaserve doon ng mga pagkain, baka siguro doon na lang muna ako kakain ng brunch. So doon na lang muna ngayon. Doon ang diretso ko. Tingnan natin kung open. Traffic ngayon dito sa bayan kikidaan lang, kikisingit dito sa Bayampang. So pupunta natin is sa Alcala. Pero hindi muna tayo diretso ng bahay. Alcala na lang. Okay. Nandito na tayo sa may Alcala, Pangasinan. At sinusundan natin tong bus ng Solid North. Hindi ko alam kung saan ito papunta. Pwedeng kung ordinary lang to na bus, o ordinary nga lang. Kasi may nakita akong nakalawit na braso sa bintana. Ano lang to, hanggang Rosales, Pangasinan, sa may SM Rosales. Yan ito ang dinadaanan ni Sir Alfred pag para ba tao po dito? Pag nagpa-vlog siya, dito ko nakikita yung mga view na to. Actually nagbabike din ako dito dati nung pandemic. Nagbabike ako papuntang Manawag papuntang Binalonan, diretso Urdaneta. Eh hindi pa ako nagpa-vlog noon. So parang sariling sikap ko lang na magbike ganyan. Pang-exercise, pampapayat, ganon. Ito yung dinadaanan niya. Meron pa nga yung minsan na nag-ride siya dito na may sumusunod yung yung mismong drone niya sa kanya. Kulit eh. Pero syempre idol yun eh. Since nagugutom ako, yun nga, minarapat ko na lang na dito na mag-lunch dun sa 1987 Man's Cave. Kung sakaling meron silang offering ng mga lunch, mga merienda ganyan, kaya yun lang, pwede na yun. Medyo malayo pa yata yung yung pupuntahan ko para dun sa 1987 Man's Cave. Huwebes Santo naman may mga ibang establishments na open, pero hindi naman lahat nagke-cater. Okay, so 4 minutes na lang. So dito pala sa bayan, pag galing ka ng Bayambang, dadaanan mo pala tong bayan bago ka makarating sa kanila. So parang Continue on Arboleda Street for 1.5 kilometers. Yun. Ganda naman dito sa Alcala. So 1.4 kilometers pa. Dire-diretso to. So makakapasyal na tayo sa 1987 Man's Cave. Your destination will be on the left. Okay. On the left. So ito yung nadadaanan ni napapanood ko. Excited to meet him. Pero kung sakaling nandyan siya, pa-picture tayo. Pero kung wala, pag nauwi na tayo, kain lang tapos uwi na. Ito pala ang... Ito ba na ba yun? Hindi pa. Ayun, dun. Pero dun yung garahe nila.
Oh, Watermax Your Enterprises. destination is on the Ayan oh. Dito si Sir Alfred. 87 Man's Cave. Parking. Wait lang. Tanungin natin kung saan magpapark ng motor. Doon? Dito. Saan pa park to? 1987. Ah, dyan na? Ang init eh. Wala bang ano, malamig dyan? Ha? Ah, okay. Eh, saan pwede mag-park? Sigurado ka okay lang dyan? Okay lang dyan? Saan ba pwede? Gulong-gulo ako. Gulong-gulo ako. So pwede dyan? Sarap to dyan. Ay, Ilocano. Oo nga pala no. Alcala pala, Ilocano. Time check ay 11:09 na ng umaga at nakarating na ako dito sa 1987 Man's Cave sa may barangay San Pedro 3, Alcala, Pangasinan. Ito ay nasa loob ng Watermax Enterprise compound. So dito makikita nyo naman ang ganda ng tent, dining area nila. So cozy at nakaka-relax ang dating. Pero kung naman ay pinag-dine sa indoor dining area nila na air-conditioned area para sa ganun ay hindi gaanong pagpawisan. Dito naman na ako in-entertain ni ate na tauhan nila para kunin ang aking order na Max Breakfast. Kumain lang ako at tumambay saglit bago dumiretso ng bahay. Maliban pa nga dun ay mag-video din sa loob upang sa ganun makita nyo ulit kung gaano kaganda ang kanilang air-conditioned dining area. So dito na ako nagpasalamat nung matapos akong kumain at papunta sa kung saan nakapark ang aking motor. Sa pagkalabas mo ng 1987 Man's Cave ay makikita mo lahat ng mga stickers ng mga iba't ibang vloggers and influencers na nakapasyal na dito. Bago dumiretso sa motor ko nanghingi din ako ng sticker ni Sir Alfred para may dikit din sa motor ko na kung saan tatabi ko ang sticker naman ni Boss Reed pag nadaan ako sa shop niya pagbalik ko ng Taguig. Okay. So ayan no. Yan ang Watermax Enterprise. So Man's Cave Watermax, tapos yung vlog ni Boss, Decalidad Clothing and Decalidad Printing Shop. Well, wala sila Sir Alfred. At least nakakain. So ayun yung guard nila. Wala rin sila. Wala si... I'm not sure kung wala sila dyan or umalis sila. It's none of my business pero well, Webesaan to so most likely baka nagbakasyon sila. Ako naman, wala lang talaga kasi akong ma-stopoveran na makainan. Kaya minarapat kong makakainan. Naalala ko, meron pala siyang 1987 Man's Cave dyan na nagsaserve ng breakfast and drink. Sa akin lang din, nag-max breakfast. Kaya, ayun, busog. Sarap. Kaya, ako naman, uuwi na ng Dagupan. So, time check, 12:03.
Kalasyaw, Pangasinan. So, ito yung part na binabaha. Dito yung mga bilihan ng Puto Kalasyaw. Nalipan na sila dito ngayon, no? Tsaka may iba't ibang pasalubong na pwede nyong bilhin if in case na madaan kayo dito. Meron sila dyan. So, ito yun eh. Ito yung hindi niya nakita nung last time. O, dalawa. Tatlo, ande, apat yung nandun. Salamat!